Yes! I love it! Nice one, go! Galing! Nice one, go! Akin lang naman, nag-makeup pa tayo. Papawisan muna na tayo. Batiin muna natin sila. Good morning, mga kapatid! September 20 na, mapiyang uma sa wikang ibanag sa atin pong mga kapatid. Last day of the week. And we're kicking it off this Friday. Kicking it off this Friday with overflowing energy. Kick! Oras na po mga kapatid sa kanilang mga tahanan, parang gumalaw-galaw. Kakaibang routine na naman po ito na for sure, kayang-kaya niyo po mga mommies, daddies at pati mga lolo at lola na nasa bahay. That is so right, Mama Dibs. Kaya naman, sa mga kapatid natin dyan, bangon na po at sabay-sabay nating i-achieve ang #fitness goals at subukan ang ipinakita namin kanina na mixed martial arts group exercise. Uy! Super enjoy actually. Super enjoy ako dyan, Maui. Dahil kanina, no, ginawa natin ng combination ng karate, taekwondo, kicks, boxing, muay thai, at capoeira. Capoeira! Diba? Alam niyo yan, alam niyo yan. And of course, target ito, yung mga exercise nito, lower, upper body, yung core, at hindi lang yan, pwede ka pa maka-burn ng 600 to 1,200 calories. Pwede kumain ng pizza! Isang buong pizza na yan. Yun Ayan. yung opening natin, naka 250 calories na tayo. Baka 200 lang sa akin. At ilang minutes lang yan. Oo nga, hindi, pero ang saya talagang nakakagana at nakakabuhay ng diwa. I'm sure naramdaman niyo yan kung nakisali kayo sa aming mga punches and kicks na pinakita natin kanina. At pwede ngang samahan ng music, di ba? Parang mas masaya kasi may timing ka sinusunod, di ba? Ayan! Okay, let's get ready to kick and punch some more. On your way to fitness kasama si, of course, Coach Debbie. Halika, Coach Debbie, good morning! Iba yung energy ni Coach Iba. Debbie. Oh, okay, dito na tayo. Ay! Yes. And yung strength, no? Grabe yung strength. Sorry, Coach Deb, ang base talaga nito is mixed martial arts. Yes, Hey, yes po. tell So, us more. basically, it's combination siya ng different disciplines ng mixed martial arts. Okay. So, it's gonna like explore us to the world of mixed martial arts. Sige Kasi- nga, isa-isahin natin, Coach Debbie. Ano yung karate? Show me a karate move. So, karate punch. punch. So, it's like, it's target mainly to the chest. Yeah. Okay. So, hugot ka ng lakas from elbow pull to the back at the same time, punch. Okay. O, taekwondo So, naman. core as well. Core. So Taekwondo when naman. we say taekwondo, it's all about kicking. Kicking. So we got front kick. Front kick. Yep. So you Kailangan were may bend kicking. muna, no? Yeah, you go knee up, and then kick using your ball of your foot. Yes. Okay. So parang nagkikick tayo sa floor like that. Ang saya. Ano pa yung nabanggit ninyo? Taekwondo, may Capoeira. Muay Thai Muay Thai, is yan. well known. Game. Yeah, well known in Thailand. So we are fighting knees and elbows. Yes. Sa mga Ang galing nyo nga eh. Iron Heart yan ang Ganon. ginagawa namin Muay kadalasan. Thai. Yes. And then last yung ganyan. Ano yung ganyan? Capoeira. Capoeira. Yeah. Brazilian. Yeah, so it's Yeah. Jenga. Jenga. So it's like a more on defense, and then attack. Pero may sipa din. Yes. Alam mo, More Coach, core balance. pag iniisip natin parang pang-action, pero actually, nung tinatry natin, there's grace involved sa paggawa. Yes po. I think ang pinaka na-enjoy ko din, Coach, is that the way you carry yourself. Kasi, di ba, kadalasan ng exercise, they think it is physical. Pero sa'yo, feeling ko, oh grabe, parang kung ako siguro may pinagdadaanan ako, I would want to be in your class kasi sometimes exercise is Yes. also mostly mental. Kasi Yeah. ikaw, na-relieve yung, alam mo, Yeah. Release yung tension. anong iniisip mo? Kasi parang it's lagi kang actually- masaya, parang yung energy mo. Yeah, Pati so yung every time na sinasabi ko sa mga students ko na come here, you have to think about of your stress and de-stress, right? Eh, Let it go. paano pag So, ikaw let may it go. pinagdadaanan? Paano ka Wala nagtuturo? na. Sa door pa lang. Outside the door, wala na yon. Pagpasok ko sa GX room, I'm like, I'm full. Sipain niya. Yes. Ang ganda, Coach. Yeah. I really enjoyed it. And hello din sa Hey, guys. Yes, yes. So, we got, How long have you been doing it for?
Nak, wala palang microphone. Pero I really love it. Thank you for coming today. Yes. At tingnan mo naman yung pawis nila. Di ba? Malamig dito sa studio, ha? Aliw. Oo, maganda. Mami, nako, subukan nyo to, talagang nakakatuwa at mamamawis talaga kayo. Sulit na sulit. Maraming salamat, Debbie. Thank you so much. Coach, saan nila kayo mahanap? Yes po. So, our company name, Fit IQ Asia. So, you can search it po sa Facebook. Fit IQ Asia. We deliver international courses, both GX instructors and personal trainers. Alright. Group? Pwedeng group or personal? Yeah. Alright, Yes thank you po. very So, much again, Coach. if you want to be a certified, of course, internationally and of course locally, please visit our Facebook. Wow. International si Coach Debbie. Salamat. Thank you, Coach Debbie. Yes, thank you. Thank you so much po. Salamat, Okay, it's a- Coach. Very nice. Okay, nagsimula Thank tayo you with po. the Fit Friday, pero marami pa kaming ihahatid sa inyo. Gaya na lang nito sa Kitang-Kita, courier service, but make it eco-friendly. Ang sustainable business ng nakilala naming loding negosyante, ibabahagi natin mamaya sa Kitang-Kita. Usapang pamilya naman tayo for today. Hanggang saan ba ang limitasyon ng utang na loob? Tipong kahit luho ni nanay, kailangan ba talaga ng sustentuhan ng anak? Pag-uusapan natin yan sa Payong Kapatid. At hot topic naman po sa usapang kalusugan, ang sakit na sarcoma ng trending doctor na si Doc Willie Ong. Ano nga ba ito at gaano nakakaapekto ang stress dito? Tatalakayin natin yan sa What's Up Doc. At pagkatapos ng Batang Ninyo, bibisitahin naman tayo ng minahal din nating mapaghimalang ninyo, Noel Comilla Jr. Makakabonding natin live. At ito pa po ang isa pang trending sa husay at galing. Fresh sa kanyang trip sa Italy at sa kanyang debut as a kontrabida sa hit dance area ng Lavender Fields. Janine Gutierrez, makakakulitan natin live na live. Janine! At ito, mga kapatid, Friday na, and today, last tapatan namin ni Maui. Okay? So, sino kaya mas magaling sa patawan ng baraha? Knockdown balls tayo mamaya sa palarong Pampasaya. At ito para sa ating mga minamahal na kapatid ng Team Bahay. Join na rin kayo sa saya ng aming daily palaro. Sinong bet nyo today? Team Justin! Fairness na. Ganito na lang. Formalan na lang ito. Oo. Chill na. At dahil walang palaro yesterday, dahil birthday celeb ni Maui, Bigay nyo na daw. bigay mo na. Team Maui! Tignan natin. Ha? Sipan ko yan. I-comment lang inyong bet with your location sa aming Facebook Live at mamaya pipili kami ng isang maswerteng kapatid viewer na nakahula kung sino ang panalo sa aming palaro. Team Maui o Team Justin? Oo, exciting yan, exciting. Yan. Winner niyan ng 500 pesos worth of load. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Go, go! Let's go, go! And jump, go, 4, 3, uppercut. Do it again, 4, 3. 2 and 2. Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid! Eto, Maui. Yes, Jess. Mahula ko. Ilang deliveries ka per week? Uy, gabi ka. Ilan? Yung totoo. Mga 3 times a week. 3 times a week, ikaw ba pag nagpapadeliver ka, nakukonsensya ka sa plastic? Oo, kasi minsan sa dami rin ng package na dumadating at kunyari kahit hindi pa ako nag-book ng let's say may nagpadala rin, Oo. naiipon ang dami nila sobra. Minsan hindi mo mo alam alam kung kung anong saan gagawin nilalagay mo. mo. Oo, exactly. Meron ako sagot dyan. Yung na-discover ko, certified eco-friendly. Yan ang ibibida nating negosyo dito sa Kitang-Kita. Check out dito, check out doon. Guilty ka rin ba sa sandamakmak na plastic na katumbas ng iyong mga parcel?
Check this out mga kapatid, isang eco-friendly courier service na kung tawagin ay EcoMove. Yan ang logistics company ng nakilala kong environmentalist na si Joy. Impluwensya ng kanyang lola ang pagiging makakalikasan ni Joy at dala-dala niya ito hanggang sa pagninegosyo. Kasi may online business ako dati. Tapos sa online business ko na yon, kahit gaano ka-eco-friendly yung mga supplies na gamit namin, pagdating sa courier, plastic pa rin yung option. Sa puhunang 200,000 pesos mula sa isang investor, sinimula ni Joy ang EcoMove noong June 2023. Mula sa packaging hanggang sa pagpapadala, eco-friendly ang sistema. Okay, Joy, andito sa harapan natin yung mga kasaba bag or kasabag. Tama ba, kasabag? So ito, ano ba pinagkaiba nito dun sa normal na packaging na nakikita natin sa mga online delivery natin? So, yung cassava bag namin ay compostable. Ibig sabihin, pwede mo siyang i-compose. Water soluble din siya. Pwede mo siyang i-melt ng hot water. Subukan natin. So sige nga, try natin anong kailangan natin gawin. So, kailangan muna, halimbawa, ginamit na yung packaging na to, kailangan muna tanggalin yung adhesive na part. Bakit mahalaga na gawin to ng mga customer kapag natanggap nila yung packaging nila? Kasi mas mabilis na mawawala yung basura. Kumpara sa pag tinapon mo sa basurahan, matagal pa siya. Wait. Para ka na nagdinuguan. O, di ba? Pero, may plastic. Okay, this time, imbes na tagatanggap lang ng mga namain online, ako naman ang magde-deliver gamit, of course, ang EcoMove. At, syempre, dahil sustainability ang kanilang agenda, bawal tayong magmotor. Manual lahat. Ibig sabihin, magbabike tayo papunta sa ating receiver. So, let's go! Okay, from Quezon City, andito na tayo ngayon sa Bulacan. What? Para ihatid ang ating delivery this afternoon. Hello po, Mitch po. Ma'am, layo ng biniyahe ko. Papunta dito. Labang tip. Thank you po. Enjoy po. Okay, from Bulacan, next, Pampanga. Let's go. Sa ganitong delivery service, maiiwasan ang pagdami ng mga plastic sa ating landfill, pati na rin ang carbon emission na dala ng mga fuel-powered na sasakyan. Naglalaro sa halagang 150 hanggang 250 pesos ang kanilang same-day delivery. Bakit siya hindi ginagamit ng mga big-time platforms? Yung yung isa sa mga dahilan talaga is yung cost. Kasi mas mataas talaga yung presyo ngayon ng mga compostable pouches kumpara sa plastic. Mga nasa 10 to 15 times yung difference sa presyo. Pero yung impact din naman nun, mas maliit yung impact ng compostable pouch. Hangad ni Joy na mas marami pang negosyo ang maging eco-conscious pagdating sa kanilang courier options. Yung goal talaga ay makapag-operate kami nationwide. At kung kaya, international. Para mas maraming plastic yung mabawasan. Ang mga courier service gaya ng EcoMove, tinitiyak na sa paghatid ng mga parcel na ating pinaghirapan ay di rin mapapabayaan ang kalikasan. Okay, dahil birthday mo kahapon, Maui, meron tayong pasample, ha? Kaya gusto O, ko halimbawa, yan. ito yung nakuha mong packaging. Tatanggalin Yes. mo lang yung adhesive. Okay, Tapos, ilagay mo dito yung ginamit na packaging. Tapos, mag-iinit lang ho kayo ng tubig, mga kapatid. Pagkainit nyo ng tubig, ibuhos nyo lang doon sa wrapper. Wow. Malulusaw at malulusaw siya. Pero syempre, haluin natin. Sige, Maui, haluin mo. Okay, ako tigahalo. Oo. Pero pwede bang iganon ko siya kaunti? Yan, Makita? game. Okay. Ayan na, oh. Uy, wow. Oo nga, no? Nagdi-dissolve na siya. Oh, okay. Ayan. Ayan. Tama ba, Jess? Yes. Okay, so nakikita niyo po, pati yung tubig natin umiitim na Umiitim na dahil siya. yan dun sa nadidissolve Because na it's made of plastic. kasaba. Kasaba yung kasaba. gawa sa kasaba yung plastic. Akala ko nga kanina, ikakainin mo yun. Di sa ba? Di ba? BTR. Mukha ka nang may dinuguan. Oo. Pero alam mo, this is really an interesting idea. Yes. Because it's really gonna be helpful for, Yes. it's very... At ang maganda rito, Maui, pagkatapos niya, nalusaw mo na lahat, pwede mo nang itapon sa sink and it's not going to damage your sink. Oh, nice. So, ang maganda doon, hindi ka na yung nag-ano ng, kumbaga yung espasyo Yes. sa mga basura. Di ba? Kasi pag inabot to sa landfill,
Oo. yung mga ganitong Patong-patong plastic, yung normal na na yan. plastic, patong-patong yan, it will take years. Yes. Bago Oh, malusaw. wow. Ayan, Ang oh. galing. Kita Diba? niyo po? Wow! Sana mas Ganda. marami pang mga retailers Na yung ganito, no? Yes, yung napakaganda. gumamit. Kasava bag. Ayan. Kasabag. Kasabag. Pwede, Kasabag. pwede, Ayan, pwede. okay. Galing. Maraming salamat ulit kay Joy ng Ecomove Courier Services. Punta naman tayo this time sa may mga magandang payo. Mami Chiki. Malaking bagay sa ating kultura ang utang na loob. May ilang magulang na tila sinisingil ang kanilang mga anak oras na may sarili ng kakayahan ang mga ito na kumita ng pera. Yan ang pag-uusapan natin sa Payong Kapatid. Ang sabi ng ating letter sender, Dear Chiki, ako po si Athena, 26 years old. Raketera po ako kaya mabilis akong nakakapag-ipon. Nang malaman ng nanay ko kung magkano ang kinikita ko, tila bigla ring dumami ang luho niya. Binibilhan ko siya ng mga request niyang makeup, damit at sapatos. Inaabutan ko rin siya ng allowance kahit pa may trabaho na rin siya. Nagpaparinig siya na maliit na kabayanan lang ang mga ito para sa pagpapalaki at pagpapaaral niya sa akin. Bilang anak, dapat ko ba talagang sagutin ang mga luho ni Mama? Paano ko po sasabihin na nabibigatan na ako sa mga ginagastos ko para sa kanya? Nagmamahal, Athena Villaruz. Una-una, Athena, saludo kami sa iyo dahil ang galing mong raketera. Oo. Tingin ko kailangan mo talaga ipaalam sa mami mo kung ano yung mga obligasyon at bayarin mo. Ang question is, paano nga ba natin gagawin? You can use humor or dediretsohin. Eto, maganda yung mga tips ni Mami D. Wala nagagalit dito kahit ano sabihin. Hindi kasi ako nagagalit talaga, Mami. Pero ako kasi, I've been the breadwinner for a very long time kasi maaga pong namatay ang tatay ko. Pero si Mama din naman, nagnenegosyo-negosyo siya on the side. Pero kung ako, nanay ko, sasabihin sa akin na, anak, bilan mo naman ako ng, kunwari, ng bag, ng ganyan. Louis Vuitton. Sasabihin ko talaga sa kanya, ay, walang problema, Mama, bibiling ko po para sa inyo ang bag na yan, pero wala po tayong kuryente, mapuputulan po tayo ng tubig. Kasi yung priority ko at the moment, as a breadwinner, ay itawid ang mga bills na yan. Siyempre, kung uunahin natin ang luho, mahirap yan, Mama. Maraming nababaon sa utang. At ako kasi, bilang anak, dahil alam ko kung gaano kahirap maging working student, working mom. Lagi kong sinasabi kay Cal, ngayon na pwede na siyang magtrabaho kasi sabi ng bata, Mama, I will buy you that house pag piloto na ako. At sinabi ko po talaga sa kanya, anak, wag mo kaming isipin ng daddy mo kasi hindi ka magtatrabaho para sustentuhan kami. Gusto ko, kung gusto mong magbigay, dahil kaya mo na at maluwag sa puso mo. Pero sasabihin ko talaga sa nanay ko, Ma, ako nga walang bag na ganyan eh, papabili ka pa. Pwede wag na muna, pwede naman tayo yung mga alam mo, social din ngayon yung mga rattan bags. Ay, oo. So, pwede humor, sarcasm, yung ganyan, parang pa-cute lang. Depende sa ano nyo, at sa lambing ng magulang. Alam mo, what if pumunta ka na lang sa DV, bumili ka ng bag dyan, di ba? Mga class A. Ibigay mo sa kanya at tignan natin kung malalaman niya kung ano yung diferensya ng ng totoo. Yan! Ayaw natin bumili ng peke. Sasabihin ko pa naman doon sa pangalawang tip, Joke. hindi tungkulin ni Numan na sagutin ang luho ng iba. Pero Naku, hindi. paano ba yan? Hindi, Tignan kasi natin. kailangan natin bakitin yan kasi kung reverse yung sitwasyon. Halimbawa, ikaw si Athena, ikaw hindi mo rin pwedeng mag-insist ka sa nanay mo, nabilan ka, hindi mo naman ginagawa. Pero tingin ko pag luho na, dapat sarili yan. Hindi mo pwedeng expect din na iba ang magsasagot ng luho mo. Mama, alam mo, masakit pag ato sa mga magulang po, dahil magulang na rin naman ako, masakit pag naririnig mo sa magulang mo, ang sasabihin sa'yo ay, maliit pang kabayaran yan. So, dahil pinalaki kita, dahil ang pagpapalaki natin sa mga anak natin ay pagmamahal dapat at hindi dapat sinusumbat. Pero kasi yan ang ating kultura at kinagisnan. Tingnan mo, mag-iiba ba yan in the future? Kasi yan, alam na natin ang ways of the world, di ba? I think depende rin sa Internet na kalagayan ng bansa natin, Mami Chiki, di ba? Sa healthcare system natin, etc., di ba? Kung if everything is very, very good for them, lahat ng mga nangangailangan, lahat ng mga pangangailangan nila is cared for, provided for, then hindi na kailangan kumayod ng Totoo ganito. naman. Totoo naman. Yan ang sitwasyon ng ating So, ng depende ating rin yan. kultura at ng ating sosyedad. Oo. Pero maraming salamat, Athena, dahil sumunod ka sa amin at sana medyo inaral mo yung mga tips ni Dimples kung paano mo kakausapin si nanay. Thank you very much. Thank you.
Thank you, Mama Chiki. Ito naman po, mamaya, acting showcase and showdown tayo with the multi-talented actress and hit kontrabida ngayon sa action revenge drama na Lavender Fields, Janine Gutierrez. We have in the studio live na live. At eto, huling araw ng kanilang paggalingan at pasiklaban. Team Maui ba o Team Justin? Pabilisan ito sa pag-knockdown ng mga bola para ang team nila iwas knockout. Mamaya yan sa Larong Pampasaya. At sa What's Up, Doc? Ano nga ba ang sarcoma o ang malubhang sakit na tumama kay Doc Willie Ong? Himayin natin yan at himayin ng mga eksperto natin yan mamaya. Huwag po kayong alis, magbabalik pa ang inyong Fave Morning Kasalo. At Good morning, kapatid! At nagbabalik ang Good Morning Kapatid. Nagulat ang marami ng ibunyag ni Doc Willie Ong na nakikipaglaban siya ngayon sa malubhang cancer. Sinisisi niya ang matinding stress, lalo't marami siyang pinagdaanan nang tumakbo siya sa national elections noong 2022. Pag-usapan natin yan ang sarcoma sa What's Up, Doc. Tama na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Marami ang nabigla ng ibunyag ng cardiologist na si Doc Willie Ong ang kinakaharap niyang hamon ngayon. Na-diagnose siya sa sakit na cancer. Worst pain of my life, 10 out of 10, iiyak ka, humihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod mo. Sa edad na 60, na-diagnose si Doc Willie ng isang rare large abdominal cancer na sarcoma. Nakitaan siya ng tumor malapit sa likod ng kanyang puso at harap ng isang bahagi ng kanyang spine. Bukol na to, malaking-malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Taong 2023 daw nang magsimulang maramdaman ni Doc Willie ang ilang sintomas. At isa sa nakikita niyang pangunahing sanhi, ang matinding stress na pinagdadaanan niya sa trabaho. Kakailanganin na raw ni Doc Willie na magpagamot sa ibang bansa dahil sa kakaiba niyang sakit. At para po ipaliwanag pa ang malubhang sakit na tumama kay Doc Willie Ong, makakasama natin live si Dr. Kelvin Can-Yu, Head of Sarcoma Radiation Oncology Tumor Stream sa University of Santo Tomas Hospital. Good morning po, Doc. Hi, good morning. Doc, morning, good morning. Doc. Good morning. Doc. Salamat sa pagsama sa Thank amin. you for being with us here today. Maraming salamat, Doc. Thank you din po. Fellow Tiger, I'm so happy to yes. have you on the show. Doc, lahat ngayon itong pinag-uusapan halos. This is Doc Willie Ong at ito ay isang taong talagang pinapakinggan natin pagdating sa mga ganitong bagay. Ano palagay niyo po yung isa sa mga talagang risk factors ng sarcoma? Ito ba ay genetic or namamana ba ito? Common ba to sa mga Pilipino kagaya po natin? Okay po. So, mag-start na muna ako to discuss ano ba po talaga ang sarcoma. Okay. So, ang sarcoma po ay isang grupo po yan ng mga bukol na nanggagaling po sa tinatawag natin na connective tissue. Tulad ng kalamnan, taba, buto, or yung mga litid. So, ang mga ganitong klase po ng bukol ay very rare or very konting tao lang po yung nagkakaroon. At sa kasalukuyan, meron tayong 100 or more than 100 na different types ng sarcomas. Okay. So, napakarami po nila. At dahil po napakarami nila at napaka-rare nila, ang mga pag-aaral po dito ay napaka-konti. Limited pa. Yes po. So, in terms of risk factors, ang risk factors po for sarcomas will depend kung ano pong type ng sarcoma ang meron. Okay. Yung kay Doc Willie, ano yung meron sa kanya? Di niya nabanggit specifically, pero based on his story sa kanyang videos, I think ang meron siya is ang sa nerves, which is a malignant peripheral nerve sheath tumor. Okay. So itong mga ganitong tumor po, marami siyang iba-ibang types din within this type of tumor. So may iba dyan na mamana, genetically.
Iba naman may exposure to chemicals. Pero most of the cancers in general po talaga is something na wala po tayong maituturo na cause or sila ay mag-isa lang pong lumalabas due to random na mga mutations. Pero may nabanggit kanina si Doc Willie na parang isa sa mga kino-consider niya would be the stress from work. So much of a factor ba talaga ang stress? At meron pa ba tayong ibang environmental factors na dapat i-consider? Yes po. So, ang stress naman po may not cause cancer directly, pero however, indirectly, it may cause or make us more prone to cancer. Kasi for example, ang stress po, no, lalo na kung yung chronic siya or yung parang hindi na natatapos yung stress mo, it decreases our immune system, so it makes us more prone to diseases. And sometimes then, to distress, we engage in unhealthy habits like yung iba, nag-smoke, nag-drink ng alcohol para ma-relieve yung stress nila. So, Doc, gusto ko lang kasing linawin sa mga kapatid nating nanonood. Ako kasi, medyo madulas na madulas pag sinabi mong stressed ako today. Yes. Parang nag-glorify natin yung pagiging stress na akala mo, parang, ay, ang galing ko today kasi na-stress ako. Parang feeling mo productive ka. Oo. Pero sa ganitong pagkakataon, pwedeng i-define lang natin very briefly, ano ba yung stress na tinatawag? Ito ba yung hindi nakakatulog sa gabi? Para lang alam natin kung ano yung mga nangyayari sa atin in a day na qualified as stress. okay. So, well, I agree with you. Ang stress kasi is a very subjective term. So, it's hard for me to define kung ano talaga yung stress kasi it varies from people to people. Kasi iba na-stress sila kasi marami silang hindi nagagawa sa work. Iba naman na-stress sila kasi parang tambak na yung trabaho or iba physically stressed, iba emotionally stressed. So, I think it's something subjective. So, kumbaga tayo lang nakaka-feel talaga kung ano ba yung stress para sa atin. So, would you say, Doc, that this stress is anything that makes you feel uneasy? Yes. Or pag nagkakasakit ka na, yun ba yun? Well, marami namang cause ng sakit, pero I think more of uneasiness, parang constant uneasy ka. Constant uneasy. Parang lagi ka nag-worry, so I think yun ang mga most signs of stress. Okay, Sa Doc Melvin. lifestyle, ano thing eh? It's a lifestyle thing. Yun nga dahil napag-usapan, so karamihan sa atin nasi-stress. Pero ba kayo maipapayo sa atin at sa mga kapatid natin kung paano yun ma-avoid? Kasi syempre, hindi naman natin gustong mag-smoke or mag-drink to de-stress. Ano po yung mas healthy na paraan sa palagay nyo? Yes. So, there are many healthier ways to relieve stress. Like, for example, engage in exercise. Exercise. Oo, that's good. Yes po, yung exercise kasi when we do exercise, we release endorphins and those are the happy hormones. So it improves our emotions, our hormonal balance. And siyempre, sometimes you also want to be with your family for emotional support, di ba? And ayun, no? I think there are other ways to be more... Ako, balikan ko lang yung sakit na sarcoma. Kasi sa atin, pag sinabing cancer, may mga body parts na sa atin definitive. Kumbaga malinaw sa atin kung ano yung tinamaan talaga nung sakit. Halimbawa, breast cancer. Alam natin sa breast, lung cancer, brain cancer, ganyan. Pero pag sa sarcoma, nabanggit mo kanina, maraming connective tissues. So, ano ba kasi yung connective tissues, Doc? Actually, yung connective tissues, parang yun yung nagbe-make up ng whole body natin. Ayan na. Kabuuan. Yeah, that's why if you see this picture, it seems like it can appear everywhere. So technically, kahit saan pwede pong lumabas yung sarcoma. Ayan. At nabanggit kanina ni Doc Willie, siya kakailanganin, dahil sobrang rare nung kanyang type nung sarcoma, kailangan na niyang mag-treatment overseas. Tayo ba marami tayong capacities dito locally? Yes. Yes, we have a good capacity for treating sarcomas here. Actually, in UST, we have what we call a multidisciplinary team. Ito po ay isang grupo ng mga doktor na kasama ang medical oncologist, radiation oncologist, and surgical oncologist. And sabay-sabay namin tinitingnan ang isang pasyenteng may sarcoma para po ma-determine namin ang pinaka-best na possible treatment. So, okay naman. We have a specialist here. May options naman dito. Ibig sabihin, Pero din kasi, nagulantang tayo kasi nga si Doc Willie na to eh. Hindi, tsaka pag may sinabi siya, di ba, yung doon ang tumatak sa akin na bukod sa sarcoma ang sakit niya, tumatak sa akin na feeling niya, at siya, doktor, na-stress yun. Di ba tayo lagi na, everyday word yan ha, na-stress ako. Na-stress drilon ako today. Kaya gusto kong malaman ano ba yun. And I think maganda yung pinoint out mo, Doc, na kasi pag sa doktor, inisip mo, very technical, pero I like what you said when you said you want to be with family. Kasi sa totoo, minsan, ang stress nanggagaling pag meron kang kasamang toxic na tao. Okay. Diba? Okay, pero ito, para lang sa kaalaman ng mga kapatid natin bago natin tapusin, Doc. Ano bang dapat na nararamdaman ko para mapaisip ako na, teka ba, kailangan ko magpa-test? At ano ba yung mga test na pwedeng gawin to determine kung meron na kung Okay, so like usually, if we're talking about sarcomas kasi or like any other disease, medyo wala naman silang symptoms at the start.
So sometimes it will appear like namamas lang siya nung normal na feeling, like may back pain. So everybody naman gets back pain. Iba nagtawag dito, nag-reflux. reflux. So this seems like very benign symptoms. Pero for example, nagtatry ka na mag-treatment multiple times at di siya nag-work. Maybe that's the time you want to go for some more tests. Kasi baka iba na po yun. Masakit pa man din yung likod ko ng isang araw. And siguro, yun na din ang kahalagahan na pag merong nararamdaman, kahit pag simple, magpa-check na. Kasi madami sa mga Pinoy natatakot magpa-check dahil natatakot malaman kung ano yung sakit. Saka sa gastos din, mahal din kasi talaga ngayon. Yes. Pero isipin nyo, kung halimbawa hindi yan maagapan, baka mas malaki pa yung gastos. Tama naman. At saka syempre ang buhay is so precious. Kaya aalagaan po natin. Again, Doc Kelvin, maraming salamat. Marami kaming natutunan today. At salamat po again, Dr. Kelvin Yu, Head of Sarcoma Radiation Oncology Tumor Stream sa University of Santo Tomas Hospital. Thank you, Doc. Thank you, Doc. At heto naman po, mamaya isa-isang patutumbahin ang mga bola gamit ang baraha. Sino kaya ang uuwing naka-ha-ha-ha? Abangan yan sa palarong Pampasaya. At sa Loding Sikat, live na acting scene ang ating mapapanood. Kasama si Iris ng Lavender Fields, Janine Gutierrez. At sa ating pagbabalik, handa na siyang muling humarap sa entablado. Ang 3-time Aliw Award winner and youngest ever Cinemalaya Best Actor, ang ating OG Nino, Noel Comilla Jr. Huwag po kayong alis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Noel Comilla Jr. That was beautiful. Good morning. Good morning. Good morning. Ay po tayo. Oh, that was so enjoyable. Thank you po. Lahat kami nakanganga. Kasi binibili namin, uy, kapre, tikbalang, tapos ano pa yung mga, lahat ng mga nuno sa Ako puso. si Galis. Si Galis yung inabangan ko. Si Galis. So yan ang kwento nitong Yes play. po. Sige lang, tell us So, more. ayun nga po yung kanta ko, I Heard. This was about Jepoy looking for his father. Actually, hinahabol niya po si Galis, yung aso niya. Pero eventually, hinanap niya na rin po yung tatay niya. And through his journey, kwenta ko na rin po yung story ng musical. It's about him finding out about the creatures of the forest and the endangered animals na parang yung mga mythological creatures natin, yung nuno sa punso, yung kapre, yung diwata, yung mga aswang, hindi naman pala talaga sila dapat katakutan. Because they're just there to protect the nature, yung tahanan nila. Bakit yan yung ini-explore ni Jepoy? Kumbaga, bakit mahalagang maranasan yung mga mythical creatures niya na part ng Filipino or local folklore? Opo. So, sa story po kasi nito, the people in town don't like Jepoy and his mother. Kasi parang outsiders sila. So, dahil nga umalis po si Galis, hinabol niya and eventually nakita niya yung forest na naririnig niya lang yung kwento about kasi kinikwentuhan siya ng nanay niya about these creatures. So, dahil doon, biglang lumitaw yung mga creatures around him and he got introduced to them na hindi sila yung naririnig niya na nakakatakot. Okay. Parang kayo din nung mama mo. Opo, parang kami rin ng nanay. Alam mo, interesado ako kasi syempre, napanood ka na namin as Nino, Ay, tapos opo. this one as Jepoy. Parang napansin ko na yung trabahong mga ginagawa mo at tinatanggap mo, intentional ba para sa'yo na very aspirational, inspirational yung mga kinukuha mo? Or makaka-expect ba kami ng slight bale pagdating ng panahon? Kasi right now, these are all mga mahuhusay at magagaling na pagganap mo. At Thank you batang-bata po. ka pa bilang aktor. Thank you so much po. Iniisip mo ba yun na parang, okay, after Nino, Jepoy, dapat ganito? Ngayon po, hindi po eh. Actually, nagkakataon lang po siya na ganun po yung stories niya. Meron din naman po akong ibang projects, ibang movies and shows na hindi naman po parang inspirational, aspirational yung character ko na sobrang baling-bali. Actually, ngayon po, nare-released po sa Netflix is Fruitcake. What's sila John? Opo. And Karina, I Yes think. po. Oo. Opo. So, ayun po, hindi po aspirational yung character. Malayong-malayo. At mabuti, at least yon nakikita namin iba-ibang facets or Yes iba-ibang pagkatao mo.
Yes po. Pero dito po, sobrang, ayun nga po, tama po kayo. Meron pong goal si Jepoy na mahanap niya yung tatay niya. Pero yung goal niya na hinahanap niya, iba yung na-achieve niya. Parang may sikreto doon. Pero ito naman, in the presence of greatness tayo. Kasi ang bata-bata nito, pero ilang beses nang nanalo ng Aliw Award. Tapos youngest Cinemalaya Best Actor. Yes po. May pressure ba for you to be that young and ang dami mo na agad accolades? Dami mo na Hawak lahat awards. ng mga ng mga awards. May pressure ba every time you do acting roles? Definitely, the pressure is there po. Especially nung after ko pong manalo nung Cinemalaya. Pero eventually, I've grown to think na, well, hindi naman po tungkol sa awards yun eh. It's about the story, what you're telling the people. And, well, andyan naman po yung parents ko lagi para i-remind ako. Dad ko po Noel yung Senior. mga Noel Alam mo, Senior. Daddy, alam mo, nakakatuwa kasi kahapon may isang kaming ninyo na kasama. Ang himala ni Ninyo, meron ka bang gustong mensahe para kay Zion? Kasi ikaw kasama mo yung parents mo, siya rin kasama niya yung parents niya kahapon. Yes, actually, nagkasama po kami ni Zion nung nag-shoot po ako para sa Ninyo rin. At ang masasabi ko kay Zion, keep it up. Kaya mo yan, Zion. And, I'm looking forward to seeing ang himala ni Ninyo this September 30. Ayan. Ang ganda. Exciting. Oo. Okay, imbitahan na natin sila, Noel, para sa yung upcoming play sa kwento ni Jepoy. Okay po. Jepoy and the Magic Circle. Ayan po, this is opening this October 5. Our music was made by EJ Yatko with original lyrics by EJ Yatko also. And our book is by Gilda Cordero Fernando and adapted by Roddy Vera, and it is directed by Joy Verata. So October 5, we are showing at the Rep Eastwood Theater sa Eastwood City Walk. Ayan po, Eastwood City Walk. And I hope to see you guys at the theater. You can get your tickets at ticketworld.com. And you can check out the Repertory Philippines Instagram and Facebook page for more details. Maraming salamat po. Ang husay-husay. Salamat, Noel. Maraming salamat. Salamat. Thank you so much po. At mula sa isang mahusay, isa pang mahusay din. Sa ating pagbabalik live, kwentuhan at aktingan tayo. Kasama ang multi-talented actress, the beautiful Janine Gutierrez. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid! Kaabang-abang ang bawat eksena sa action revenge drama na Lavender Fields. Kaya naman po ngayong umaga, kukumustahin natin ang first ever role niya. Tama ba? First ever kontrabida role. Multi-talented actress Janine Gutierrez. Hi, Uy, ang sweet naman ni Iris. Oh my gosh! Mahirap bang gumising ng maaga for you? Well, not for you. Sa'yo? Very happy to be here. Very Ay, happy. salamat naman. Bakit? Si Iris ba hindi siya masyadong sweet? Ay, hindi po. Malayo pa tayo. Ayan, so Janine, kwentuhan mo kami about Iris, more about your role here. Yes, ang role ko kasi sa Lavender Fields. By the way, salamat sa lahat ng kapatid na patuloy na nanonood. Sobrang grateful kami talaga sa suporta. At ang reception nyo, talagang gigil na gigil sila sa Lavender Fields. So, salamat. Si Iris kasi nakakagigil talaga kasi may pagkamaldita. She's a very fierce boss lady. And her husband fell in love with another woman. At doon nag-uumpisa yung kwento nila ni Lavender Fields. Kinuha ng asawa niya yung pera ng pamilya niya, binigay sa kabel. Okay na? Ang galing eh, di ba? Pagbigay ka na ng gigil. Alam mo, lumalabas ang pagiging Mondragon ko. Tayo para may dalawang kontrabida. Di ba? Pero alam mo ba, Mama, kaya maganda doon kay Iris sa Lavender Fields, imbis na mag-bow down siya, ang sabi niya, oh no, that's mine.
Pwede kayong gumawa ng sarili nyong universe. Oh my God! Ang saya! Ang it's over, di ba? Mga pwede gawin na natin ngayon. Pwede gawin natin ngayon. Never before seen in live television, di ba? Yes. Na, oo, nagtatarayan ang dalawang maldita. Dalawang maldita, oo. No, but I think what really excites me, Mama, is that sa Lavender Fields, kasi I've worked with sina Jodes and sina Kuya Eko as well. And talagang powerhouse cast ito, Sobra. Kasi ang dami nyo doon na mahuhusay na mga artista and you know, to be the villain. Oh my God. Such a big project. Anong pakiramdam? Kasi I'm so sure na, kasi ako lagi ko inisip pag may veterano, oh my God, parang nakaka-nervyos, diba? Yes. Super challenging siya for me kasi Ate Jody is also one of my idols. So, iniisip ko, oh my gosh, kailangan head-to-head kami. Kailangan talagang galingan ko kasi ako nga yung dapat sumisindak sa... Well, sindakan naman kami, which is what's nice actually. Tsaka parang valid nga naman na bilang asawa, syempre lalaban ka. So, masaya siya kasi grabe yung mga cast talaga, magagaling lahat, magaganda lahat ng character. Of course, yung kwento, exciting din. At ayun, ang galing ng sulat ng Dreamscape kasi when you think about it, Mama, di ba usually ang asawa hindi siya kontrabida? yes. Dito, yung asawa ang kontrabida. Pero hindi ba nakakatakot yung shift? Ano yung thought process mo nung kasi for the longest time, puro ka lead role. Tapos ngayon, bigla kang magko-kontrabida. And what made you say yes na eto na yung project na magiging kontrabida ko? Well, maganda kasi talaga yung project. I'm so grateful talaga na makasama itong cast at mapabilang sa kwento. At saka, it's a new challenge. Ang sabi kasi sa akin ng Dreamscape na, you know, if I get to do this, parang I'll be like Ate Dims. Kinikilabutan naman ako. Kilig ako. Promise talaga na parang pag nagawa mo to, kahit anong role, magiging okay. And that's really my goal eh. Gusto ko na bawat role, iba naman ang maipapakita, bagong challenge. So, talagang nag-reach out talaga ako kay Ate Dims sa totoo lang na, Ate, can you please help me? Kasi Nag-message siya. Sabi niya, hi ate. Oh, baby, bakit? Sabi niya, I need to talk to you. Why? Natakot ako. Unang-una nakaalam. Nag-message siya! Ano naman, sabi niya, alam mo, naisip ko nga nung nag-reach out si Janine, she's in a good place. Kasi alam mo, wala naman akong sinabi sa kanyang hindi na niya alam. I just told her, you got this, Janine, kaya mo to. And if you ever need to call. Oh, thank you talaga. Kasi iba yung kanyang groundedness at yung humility na tumawag. Mama, galing sa mahusay na pamilya ito. Hindi naman ako nagulat. Oo, tsaka syempre, di ba, ang dami mo rin nagawa sa Venice Film Festival. Huwag natin kalimutan. Ay, huwag natin kalimutan ang mga OTD mo. Bangka, sabi ko, ngayon lang ako nakakita ng ganyan kaganda sa bangka. Sa totoo lang, hilong-hilo talaga ako. Yung mga panahon yun, pero for the OOTD, lalaban tayo. Oo. Oy, relate ang mga kapatid natin dyan. Yung kahit na mahulog-hulog. Ayan na, ayan na. Talaga? Saan ka pa? Tingnan mo, ang ganda niya sa bangka, di ba? Sabi ko, ganda naman dito sa bangka. Kamusta yung experience sa Venice? Sobrang saya. Kasi so many of the Hollywood actors I look up to, nandun din sila. Sino para ang sa mga mga nakita mo? Si Julianne Moore. Wow! Sila yung mga nasa red carpet before us. Pero nag-premiere din yung pelikula ni Angelina Jolie, ni Nicole Kidman. So nakaka-proud lang na may pelikula din from the Philippines. You know, our small film, we shot it in Sampaloc sa Quezon. Tapos alongside those big films nagpe-premiere. So sobrang saya Anong talaga. reception nila din sa pelikula niyo? It was so exciting kasi 'di ba kapag film fest, doon mo nakikita. Well, sa Instagram ko lang nakikita dati na yung after the film tatayo sila at papalakpak. Doon ko lang na-experience, so sobrang saya pala. And then, syempre our film is in Tagalog, Filipino, pero talagang 4 hours pa yung pelikula, pero they all clapped after and read the subtitles. At alam mo, pinaka-paborito ko dyan, na ilaban mo tayo. Yung Pilipinas dumarating, parang Hollywood. Speaking of laban, kailan ba na mangyayari dito? Wala nang atrasan. Before ka mag-promote, Janine, syempre hindi natin palalampasin ang pagkakataon na magkaroon ng aktingan dito. Ay, ikaw, di ba kuya ka niya? Kuya! Kuya na talaga. Alam mo, Bata pa lang ako kilala. Paano ka naging kuya ni Janine? Ayan. magkabarkada kami like high school. Di ba lang kuya, pero One batch lower, so pwede ng kuya. Pwede ng kuya. Ganun. Sige, kasali ka, Justin. May gagayan sa eksena. Okay, wait lang. Roll muna, panoorin muna natin. Ikaw si Tyrone. Okay. Oh my God. Prep mo muna ako. Ano yung galing ni Tyrone? Kaya na, panoorin nga Ano natin. yung motivation ko?
Syempre gusto mo na akong hiwalayan kasi masama ugali ko, Ganon. tapos masama yung negosyo namin, pero ayaw kong pumayag. Hassle. Okay. Oo. Ayan. Eto Oh, yan. let's watch. Game. Let's watch. Oh, sige, Roll sige. VTR. We can't walk away from this, Tyrone! Ayoko na! Iiwanan mo ko? Ha? Kaya mo? Sige, subukan mo. Kaya mo? Sumagot ka! Iwanan mo ko, ha? Sumagot ka! Sumagot ka! Iwanan mo ko? Kaya mo? Sige, subukan mo! Iwanan mo ko? Subukan mo kung iwanan! Diyos ko, ang bigat naman. Wow, Aga-aga. Justin! Good morning, kapatid! Hindi ko alam, gusto mo comedy o hindi? Ha? Okay. Tignan natin, tignan natin, ha? Tignan natin. Excited talaga ako makita to eh. Okay. We can't walk away from this, Tyrone. Ayoko na. Ayaw mo na? Ayaw mo na? Bakit? Ayoko na nito. Iwanan mo Ayoko ko. na nito. Iwanan mo ko. Iwanan mo ko? Kaya mo? Kaya mo? Kaya mo akong iwanan? Iiwanan mo ako? Kaya mo? Kaya mo? Kaya mo? Ayoko na nito! Okay? Ayoko na nito! Iris! Iris! Ayoko na! Iris! Ayoko na. Grabe. In their lives. Saka ginawa niya talaga ng karakter na balikbayan si Tyrone. Balikbayan ang peg niya doon. Oo, yan. I can't even look at you, you see? Ito, isa pang exciting. Ito pang exciting. Janine and Mama Dimples. Okay? Pero panoorin muna natin to. Panoorin natin. Pinanood ko to eh. Whatever. It doesn't matter anymore. All that matters to me now is getting even with that mistress of his. Getting even. Papatayin ko. Hindi mo ba naisip gawin yon dun sa babae ng ex mo? Makakapatay siguro. Right? Cheers! Cheers! Ganda. Janine, nito ka. Okay. Dapat may paano to eh. Ready? Yes. Okay. You know what? Whatever. It doesn't matter anymore. All that matters to me now is getting even. Getting even. Papatayin ko. Hindi mo ba naisip gawin yun sa kabit ng ex mo? Makakapatay rin siguro ako, no? Right? Cheers! Cheers. Kala mo, mabait. Kala mo, friends na friends. Ito yung sinabing, if looks could kill, ito yun. Ipipitch ko talaga sa Dreams Game family ko na ang buong teleserye puro kontrabida lang! Janine, thank you. Ang ganda. Oh my gosh. Can I just say, I'm so proud with all that you are doing right now. Napakahusay. Very, very, very proud of you. Thank you so much, Ate Debs. It means so much to me talaga. I look up to you talaga. So thank you. Thank you. Eto na. Janine, imbitahan natin sila. I'll take your Akin na. Mga props. Thank you for the props, by the way. Yes, mga kapatid. Maraming salamat po talaga sa mainit niyong pagtanggap sa Lavender Fields. Nako, simula pa lang ito at mas hindi niyo dapat bibitawan ang mga susunod na tagpo sa Powerhouse Drama of 2024. Ito ang tanong, tuluyan na kayang makuha ni Love ang loob ni Iris at mahanap na kaya ni Iris si Jasmine Flores? Nakaharap lang niya no? Kainuman pa niya. So, abangan yan sa Lavender Fields, 8:45 p.m. po, gabi-gabi sa Todo Max Primetime 5. Thank you so much, mga kapatid! Ako, diyan ka lang, Janine. Dahil pupunta tayo sa isa pang exciting part. Sino kaya sa Team Maui o Team Justin ang makakapagsabi ng Friday? Dito na tayo sa Palarong Pampasaya! Panoorin po ang mechanics. Right? Palarong Pampasaya. Ang knockdown balls. Ang mechanics,
Huling araw na para sa tapatan ng Team Maui at Team Justin. Sa larong knockdown balls, kailangan lang maihulog ang mga bola na nakapatong sa cups gamit ang cards. Isa-isa itong gagawin ng players hanggang sa mahulog lahat ng bola. Kapag nagawa na ng first player, babalik siya sa linya at ibibigay ang deck of cards sa susunod na maglalaro. Ang unang team na makagawa ng challenge ang siyang panalo. Many cards, basta kailangan nyo i-drop. Team Maui kasama sina Dimples and Noel. And Team Justin is with Jester and Janine. Okay? One player, one ball. namin ang bola. One player, one ball. One player, one ball. So, tapos turn by turn kayo. Okay? Hanggang maubos. Siguro ang unang challenge yung mabalanse yung bola sa Hanggang cup. maubos. Sige, ready? Mami Jiggy, parang si Gambit So, dito. go, You know Gambit. how long I've been waiting for this? Gano'ng kalayo, Mama? Gano'ng kalayo? Kayong bahala. In 3, 2, 1, and go. Your choice. Okay, 1. Okay, go. Okay na yan. Isa-isa. Isa-isa. Pagka nakababa ka na. Yun, go. Janine, your turn. Isa lang go. Turn by turn. Let's go, Noel. You got this. You got this. Ang galing naman. Ang galing naman. Oh my God. Ang galing naman dito. Let's go. Sorry, Maui! Hindi mo na birthday, Maui! Walang birthday pa. Alam mo, Mama, natatakot na ako kasi wala talaga ibinigay sa kanya ngayong Sorry. Wala. Birthday na lalo sa dahon. Talaga, sabi ko sa'yo, magpapa-sage at cleansing talaga ako. My gosh. May something talaga. May something. Pero runaway winner kayo, grabe. At ang natasanay sa baraha, Tong In, Pusoy. Masaya. Salamat, maraming salamat. Sino winner natin? And Go. for sure, masaya din yung winner natin today. Congratulations, Sky! Hey! Congratulations, Sky! Congratulations, Dean, France, Dean Princess Clemente! Congrats! Congratulations! Congratulations and thank you, Janine Noel! Thank you! Ikaw na maglagay sa amin. Sige. Yan. Ayan. Congratulations at tayo sa Extra Fierce Friday! Demure lang, demure. 96 days na lamang po mga kapatid. Pasko na! Isang makabuluhang umaga ang naitin namin sa inyong mga tahanan. At kita-kits pa rin po tayo sa Lunes mga kapatid. Susunod na ang Frontline sa umaga. Enjoy lang ang araw at ng weekend. Happy weekend mga kapatid. Spread good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!